Hi, Sander. Opo. Magandang umaga. Opo, alam po namin na kayo po ay nasa isang pagpupulong. Subalit maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming programa. Opo. Hindi. Katatapos lang. Sorry, ha. Opo. Katatapos lang namin. Opo. Actually, ma'am, hindi ko ho inaasahan na kayo po ay aming makakapanayam sa pagkatapos ng 3 taon dahil po sa oil spill na nangyari 3 years ago pa. Ano hong naging problema ngayon, ma'am? Actually, Sander, medyo malaki yung problema natin dahil karamihan dun sa mga nag-file ay hindi pa nakakakuha. And isa sa sinabi ko nga, dapat yung ibang may mga malalaking bangka, hindi rin sila nakakuha sa IOPC. And ngayon, mapalapit na ang 28, no? 3 years, magti 3 years, yung deadline. Bawal, parang yung POLA, would you imagine Thunder, hardly itang POLA, pero 800,000 lang ang makiklaim namin ng LGU. Na dapat, sa sobrang laki ng problema namin, tapos yun lang yung na-approve, no? And yung mga may-ari ng resource and yung ibang mag-iisda, wala silang nakuha pa until now. And magpa-file sila ng case doon sa IOPC. Kailangan pa bang dumating doon na dapat inasikaso ng IOPC kaagad yung mga papel para hindi na kami dumating pa doon sa time na magpa-file kami ng case. Another expenses para sa amin yan eh. So mali kasi yung sistema ng IOPC. Opo, ito pong International Oil Pollution Compensation Funds. Yes. Ano po ito? Government po ito? Hindi po. Opo, ito po ay siya po yung parang insurance company ng MV Princess Empress. Tama po, ma'am? Hindi po. Ano po kasi ito, samahan ng lahat ng mga oil tankers na ang nagbabayad sila doon. At like for example, kasi kami member kasi ang Pilipinas. So, halimbawa, nagkaroon nga ng ganyan na trahedya. Sila yung para bayaran yung mga nasirang kalikasan. Okay. So, at yung mga wala ng hanap buhay. So, sila yung sasagot na hindi may-ari ng barko. So, ang pinaila natin ngayon ng case ay yung IOPC. Before, nag-file tayo ng case against dun sa may-ari ng barko na until now, hindi pa rin naman natatapos yung case, no? Malapit na yung 3 years. Pero wala pang napapanagot doon sa ating final na case. Opo. Mayor, magkano po ang inaasahan per mangingisda kapag nag-file po siya sa IOPC at magkano na rin po yung natanggap nung iba? Yung iba, may mga medyo 10,000, 3,000, pero depende sa assessment ng IOPC. Na minsan parang tumitingin lang sa taas, tapos sakalang nilalagyan kung magkano. Parang hindi bias ba yung pagkaka-interview? Opo. Doon po sa inyong mga claimant, ilan po yung total, ilan na po yung nakatanggap na at ilan po yung naghihintay pa ng bayad? Right now, meron kaming parang mga more or less mga 600 or 700 na nakatanggap sa IOPC, pero ang nag-file kasi nasa 5,000. So, wala pa talaga lahat na kukuha halos. And hahabulin talaga namin ang IOPC kasi sa sobrang laki ng ginastos ng LGU ng POLA, pero dun parang dun, pabalik-balik yung oil spill sa POLA, pero 800,000 lang yung na-approve nila. Pero nga, kailangan talaga namin habulin si IOPC. And kailangan din namin habulin para sa taong bayan. 800,000 pesos lang po ang approve, tama po ba, ma'am? 800,000, opo. LGU po ito. Pero po sa mga mamamayan, marami pa pong hindi nakakakuha. Mas marami pa yung litro ng langis na tumapon, 900,000 liters ng industrial fuel. Yes, binayaran nila. Grabe, opo. So, ang daming nawala, ang daming yung chitsaboretse ba? Ang dami, kailangan mag-file ka ng case ngayon. Deadline na, kailangan namin matapos. opo. Grabe, no? 3 years lang po ang pwedeng claim? 3 years lang, oo. Kasi nga po, February 28 po ang parang 3rd anniversary niya. Yes po. Punta kayo para makita naman ninyo. Opo. Invited po kayo. Yung mga national local medias,
kayo talaga yung inaasahan namin para ba ma-ibsan yung problema namin na ang dami na hindi pa nakakakuha. Tapos, makalampag ba sila na kailangan tulungan nila. Opo, kasi tinatanong din ho ng ating mga writers po dito, kamusta na po Opo. yung Pola? Dahil kayo po yung hardest hit, sa inyo po talaga lumubog at sa Opo. inyo po tinangay Opo. yung oil spill. Papaano po kayo nakabangon? Okay na bang mag-swimming o mangisda po sa Pwedeng Pola? mag-swimming pero yung paningisda hindi ka kumukha ng isda na nahuhuli namin before. And yung dalampasigan natin, dapat ngayon kung okay na kami, may mga shells na makukuha pero until now wala pa rin makukuha ang shells sa dalampasigan. Kasi dati pag dukal mo may makukuha ka mga sihi na pwede ka nang kumain at ilagay yon kung may bigas. No? Eh ngayon wala ka ng bigas, wala ka pang sihi. So nawala yung hanap buhay nila. And kukunti lang yung mga isda na nakukuha ng mga tao. Pero papaano ho yung kanilang hanap buhay? Lumalayo pa sila para po sa pagpalaot nila? Ganun? Yun, kailangan nilang na mas malaking bangka para pumunta sila sa mas malayong laot. Pero ngayon, Thunder, ang problema dun sa pagbabago-bago ng panahon, Opo. Until now, wala pa na supposedly ngayon, pwede nang lumaot, pero ang lakas ng alon. So, parang pawala yung kabuhayan. Palaki ng problema ng LGU kasi kailangan namin bigyan kahit paano na makaing bigas, makaing kanin. Opo. At ang Yes, ma'am. Sander, focus kami sa tourism. Kaya nakipag-usap tayo sa LTFRB kasi katuwang talaga ng turismo, maayos na sasakyan. So I'm very much thankful din, for sure, kilala mo si Dennis, na nag-connect sa akin sa LTFRB and dun sa biyahe ng barko. So yun mga oo. Kasi para at least matulungan ba yung Poleños and ibang karating naming bayan pagdating sa tourism. Kasi po dati, papaano nga po magbiyahe to Pola from Batangas Port? From Batangas, barko ka, no? Yes, Tapos 2 hours yun, baba ka ng Socorro. Tapos from Socorro, pag nagmamadali ka, siyempre, papunta ng Pola, tricycle lang. So sasakay ka ng tricycle, 200 pesos. So, medyo mabigat yun. Pero kung marami naman kayo, pwede ng 50 pesos each. Pero ngayon, ngayon, magkakaroon ng Pola to Batangas, 750 pesos lang ang pamasahe ng Pascraft. Tapos, Pola na ang baba mo, hindi ka na mamamasahe ng ganun kalaki. Tapos, may LTFRB na subsidy na parang para sa tricycle drivers din, bibigyan ng subsidy na gas. And yung sa jeep na pamasahe, more or less malilibre rin yung pamasahe. So maganda siya for a while lang, no? Yung for a start nung ating turismo. Lang natin ba? Diretso na, hindi na po dadaan ng ibang bayan, yung fast craft. Wala nang daan-daan, diretso na sa Pola. Opo, pero pwede naman na hong mag-swimming kung sakali po o yung mga activity. Pwede na. Wala nang diretso sa mga ulo natin na last time na naalala mo yung correct, opo. Sobrang daming oil sa buhok ng mga bata na naligo. Ngayon, wala nang dumidiretso sa buhok na oil. Pero yung hanap buhay, wala pa. Pero ligtas pong kainin ang mga shellfish at mga isda after 3 years. Yes. Opo. Ligtas. Opo, siguro po ma'am, panghuli na lamang po. Baka meron po kayong mensahe sa pamahalaan, national government o sa provincial government para kayo po ay matulungan at yung inyong mga constituents. Opo, sa lahat po ng naririnig yung boses ko, sana po matulungan natin na hindi na magdemanda yung mga nakapag-file na ng claim doon sa IOPC para hindi na dagdag na gasto sa kanila. Wala na nga ng hanap buhay, another problema. Kung magpa-file pa sila ng case, no? Isa yan sa iniling natin sa national and provincial government. Natanggalin na itong pagpa-file pa ng case IOPC kung nakapag-file ka na ng iyong claim. Unless na ngayon ka palang magpa-file ng claim, saka ka na lang mag-file ng case against dun sa IOPC para lang din makuha nila yung karampatan na bayad sa kanila. Isa yun sa panawagan po natin sa national and provincial government. Natulungan ako
pahiling natin na wag nang mag-file yung mga nakapag-file na mag-file ng case dun sa IOPC. And sana dun sa mga nag-file sa IOPC, ibigay naman yung tamang kompensasyon ng mga Opo. Ma'am, yun ho bang... na dun sa naapektuhan. Kakampi po natin at kakampi po nila. Opo, nawawala po yung ating linya po kay Mayor Jennifer Cruz. Opo, ma'am, sorry po. Yung huli po ninyong mga binanggit po, medyo nawala lang po on the air. Yun po. Yun pong pagpa-file ng case, hinihiling po natin na sana yung mga nakapag-file na sa IOPC ng claim, wag nang mag-file sa RTC, Regional Trial Case against IOPC. Opo. Ma'am, maraming salamat po kay Mayor Ina Alegre, Mayor Jennifer Cruz,